So, ilo no, ngayon no, pag-usapan natin itong tungkol sa magiging hypocrisy, no? Ang hypocrites kasi, no, ang mga taong hypocrites kasi or mapagkunwari is para itong isang tuyo, isang patak na tuyo na ipinapatak mo sa malinis na tubig na isang baso, naiiba ang kulay ng tubig. So, hindi ito napapansin, no? Mostly ito sa mga church, mga mga religious people, no, na mga tao ng Diyos, mostly ito is hindi nila napapansin, ngunit, ngunit, nagagawa nila. No? So, dapat nating iwasan ito kasi ang Biblia kasi maraming sinasabi dito at nagbabala patungkol sa mga taong hypocrites na dapat nating iwasan ang ganitong klaseng mga ugali kasi ito ay nagpapahamak sa atin. Kung hindi natin to iwasan at babantayan, pagdating ng araw, mapapahamak tayo. Maraming mga Kristiyano, preacher, mga evangelist, o mga taong nasa simbahan mismo na nagpakita sa kanilang mga sarili na sila ay matuwid. No? Minsan, sa lahat ng galaw nila, nag-aawit sila ng mga nagpo-post. Nag-aawit sila, nagigitara, nagpo-post. Para lamang makita sa mga tao na sila ay mga relihiyoso at kunwari nagpupuri sila sa Panginoon. Ngunit alam ng Diyos kung ano ang nasa puso at isip ng tao. Sinabi dito sa chapter 12 ng Lucas, verse 1 to 3, sinabi dito, mag-ingat kayo sa pampaalsang ginagamit ng mga Pariseo, no? Pampaalsa. Ang tinutukoy ko ay ang kanilang pagkukunwari. So, hypocrisy, which is hypocrisy, no? Walang natatago na di malalantad at walang nalilihim na di nabubunyag. So, klaro po. Kahit pa sinasabi ninyo na ginagawa namin ito sa Panginoon, tapos pinupost nyo lahat-lahat para lamang makita kayo sa mga tao, para lamang makatanggap kayo ng mga papuri, mga likes, share, or ano pa man, mga papuri. Kahit pa sinasabi na hindi namin para sa Diyos yan, pero alam ng Diyos kung ano nasa puso nyo. Yun pala, nasa puso nyo para lamang makita kayo ng mga tao. Para makita kayo matuwid, mga religious na kunwari, mababait kayo at napupuri. Yan ay hindi nyo maiiwasan na may tatago sa puso nyo. So itong mga bagay na ito, hindi nyo nalilihim yan. Hindi nyo nalilihim yan kasi lahat ng bagay nakikita yan sa paningin ng Panginoon. So sinabi dito, ang sinabi ninyo sa dilim ay naririnig sa liwanag. At ang ibinulong nyo sa loob ng silid ay ipinasigawan sa lansangan. So kahit nandito yan sa loob ng puso nyo, nakabulong yan, nakatago yan, naririnig yan sa liwanag. So klaro po yan, dapat nyo itong ingatan kasi mostly sakit ito ng mga Kristiyano. Marami mga preacher na kahit nanonood lang ng mga band, ng mga religious song, nagpo-post, kanta-kanta, tapos nagigitara. Yung iba naman nagpipreach sa salita ng Panginoon, ngunit hindi nila sinasabi patungkol sa mali at tama, patungkol sa pagkakaiba ng kasalanan at hindi kasalanan, sa kalooban ng Panginoon, sa mga bawal at hindi bawal. Basta sa kanila ganito, ganyan. Hindi nila sinasabi ang katotohanan. Pero para saan yun kung hindi mo sasabihin ang katotohanan? Kung hindi mo sinasabi ang katotohanan, may habol ka sa bawat tao. Ang habol mo para makita ka sa mga tao na religious. Makita ka sa mga tao na ganito. Purihin ka. So yun yung habol mo na sa puso mo. Kahit pa sasabihin mo na nangangaral ka sa salita ng Diyos para sa mga tao, ngunit alam ng Diyos kung ano nasa puso mo, hindi mo maipagkunwari yan. Hindi mo masikreto. So dapat tayong mag-ingat kasi ang Diyos lahat nakikita. God is omnipotent and omnipresent. Kahit saan, andyan siya. No? So dito sa Lucas chapter 16 verse 15, sinabi na ng ating Panginoon, kayo ang nagpapanggap na matuwid sa harapan ng mga tao, no? Ngunit alam ng Diyos ang nilalaman ng inyong puso, sapagkat ang itinuturing na mahalaga ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Panginoon. So, sa inyong mga ginagawa nito, sa tingin nyo, matuwid na kayo sa paningin ng mga tao, nagpakamatuwid kayo sa paningin ng mga tao. Kaya nga sinasabi ko, pinupost nyo lahat para saan? Makita kayo sa mga tao na kayo ay matuwid, kayo ay mga relihiyoso, kayo ay nagpupuri sa Panginoon. Ganon, pero alam ng Diyos kung ano nasa puso nyo at hindi nyo na matatago. So lahat dito, nakasaad yan dito sa Biblia. Ang mga babala ng ating Panginoon. Patungkol naman dito sa chapter 6 ng Mateo, verse 1, sinabi dito, pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao ang pagtupad ninyo sa inyong tungkulin sa Diyos. So maraming mga tao ngayon na nangangaral sa salita ng Panginoon, ngunit hindi nila sinasabi yung katotohanan para lamang sila makita sa mga tao na matuwid. Maraming ganun. No? So mag-ingat po kayo. Sinabi dito, kapag ganyan ang ginagawa nyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit. So wala tayong gantimpala kung ang ating mga ginagawa ay para lamang sa ating sarili. No?
So mag-ingat po tayo kasi minsan kasi ang iniisip natin at ginagawa ay siya nagpapahamak sa atin nang hindi natin namamalayan. So pag-ingatan natin lagi kung ano ang laman ng ating puso at ginagalaw-galaw natin kasi pag ang ginagalaw mo, pag ang ginagawa mo conflict sa laman ng iyong puso, disgrasya, delikado. No, sinasabi ko na, no. Dito sa Matthew chapter 6 verse 16, patungkol naman sa pag-aayon, no. No, kapag kayo nag-aayon, no, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagkunwari. Hindi sila nag-aayos ng sarili upang mapansin ng mga tao na sila ay nag-aayon, no. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang gantimpala nila. Sa halip, kapag nag-aayuno ka, maghilamos ka. Lagyan mo ng langis at ayusan mo ang iyong buhok upang huwag mapansin ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno. Ang iyong ama na hindi mo nakikita, ang tanging nakakaalam nito, siya na nakakita ng ginagawa mo ng lihim, ay siya magbibigay ng gantimpala sa iyo. No? So, kailangan lihim. No? So, dapat sa ginagawa natin, kailangan ang Diyos ay siyang pagpupurihan. Hindi yung ginagawa natin is para lamang tayo ay makatamo ng mga papuri, mga matatamis na mga salita galing sa mga tao. Kasi maraming mga hypocrites doon sa mga social media. Sandali lang, huwag niyo muna i-scroll. Magdasal muna ako para sa iyo, mga ganito, ganyan. Which is hypocrisy. Nababasa natin yan dito sa Matthew chapter 6 verse. Nababasa natin ito kung patungkol sa kung paano ka mananalangin. So, yung mga ginagawa nila, pagdasal mo na kita, no? That is hypocrisy. Ang sinabi ng ating Panginoon, natanggap na nila ang kanilang gantimpala. So, ang sabi ng ating Panginoon, huwag mong gawin ang kanilang mga ginagawa. No? Huwag mong gawin ang kanilang mga ginagawa. Kasi yung mga tao na yan is hypocrites. Hindi ako nagsasabi niyan, kundi kung ano ang nakasaad dito sa Biblia. So, dapat ninyong iwasan ang ganitong mga klaseng tao. Ang Biblia, maraming mga verses dito at mga sulat na nagbabala patungkol sa mga taong hypocrites. So, kailangan mong iwasan ang ganito o iwasan mo ang ganitong klaseng gawa. Kasi ang pagiging hypocrites kasi, self-interest yan. Ang mga papuri na hindi para sa iyo, tinatanggap mo na ay mga papuri na sana papunta sa Panginoon. Nagbigay ka nga ng papuri doon sa Panginoon, tumatanggap ka naman ng mga papuri galing sa mga tao, yan ay walang kabuluhan. No, so, kailangan nating pag-ingatan. Inuulit ko, walang lihim na hindi nabubunyag. No, so, hanggang dito na lang. Maraming salamat.